Unahin po natin ito dun sa naganap na press con nyo po kahapon. Basahin ko po yung mismong sinabi nyo. Sabi nyo dito, I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors and in the interest of transparency should disclose all of their connections with contractors. Para lang po malinaw, ang pagkakaintindi ko po kasi dito, hindi lang yung team niya. Kasi sabi niyo po, I heard that Secretary Dizon and his team. Kasama po ba si Sec Dizon sa tinutukoy ninyo or team niya lang po ito? Opo, ang hiling ko ay i-disclose na lang sino yung mga na-meet nilang mga contractors since they started office at sino yung iba pang mga may close relationship sila para kung dumami ang mga proyekto ng mga DPWH contractors na ito o hindi, makikita natin. At ito naman po ay ayon din sa naging polisiya na ng ating administrasyon na ilabas ng mga opisyales ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. We are now in the era of full disclosure. Kaya maganda rin po na inamin ni Secretary naman na syempre tayong lahat naman po ay may mga kakilalang mga contractor. Sabihin natin sino ang mga close sa atin at sino yung mga na-meet natin kung sa loob man o sa labas man ng DPWH. Pero ma'am, I want to also emphasize na ang agenda ng aking briefing kahapon ay hindi para tumukoy ng mga personalidad, pero para i-propose ang mga policy solutions. Ang isa ay ibaba ang presyo para wala nang pang-kickback sa budget ng DPWH. At ang pangalawa ay ilabas ang impormasyon tungkol sa budget ng bawat distrito at ang mga proponents dito na hinihingi ng iba pang mga kongresista na pwedeng ibigay ng DPWH sa publiko pero hindi pa ibinibigay. Kaya sana po sa mga susunod na mga interviews kay Secretary Dizon, hingin din po sa kanya at least yung paglabas ng impormasyon na kinumit niya na ilalabas niya. Oo. So para malinaw lang po, Congressman, hindi po kasama si Sec Vince sa tinutukoy nyo. Yun lang pong mga bagong kasama niya na itinalaga niya sa DPWH ang sinasabi nyo na umano'y may mga nakamiting na contractors. Para lang po malinaw. Oo. Tama po? Connection kasama. Kasi tayong lahat naman po ay sa ating buhay may mga kakilalang mga contractor. Tulad po ng SALN. Basta i-disclose mo ano yung assets and liabilities mo, yan ang purpose of transparency. Pero hindi po yun yung main point ko muli, ma'am. Saludo po ako kay Sec Vince at I believe may magandang mga changes na sa DPWH. Ang hinihiling ko lang ay dahil pag nasa DPWH ka kasi, ang dami ng mga contractor na lumalapit sa'yo kahit hindi ikaw yung lumalapit o may hinihingi sa kanila. Maging transparent lang tayo. Sino yung mga lumapit na at may mga nag-alok na. Actually, I would say, hindi ko yun babanggitin kung hindi po baka 10 ang mga nagbanggit sa akin na sa team ni Secretary Vince may mga kumakausap na sa mga contractors at ang iba daw ay may mas malalim pang mga koneksyon sa mga contractors. Pero ang solusyon naman ay huwag palitan sila. Ang solusyon ay ibaba natin yung presyo para wala nang pang-kickback sa budget. Yes, Congressman, we totally get your point no tungkol do sa kung ano po talaga yung agenda nyo, gusto nyo bawasan yung budget ng DPWH. Pero since nagsabi na rin po kayo na may possibility na yung mga bagong talaga na undersecretaries na kasama ni Sec Vince ay posibleng nakikipag-meeting sa contractors, hindi po ba dapat malaman din ng bayan kung sino po ito? Yun din po yung hinihingi kasi ni Sec Vince. Bigyan nyo siya ng full detail. Sabi nyo po, ngayon lang, mahigit 10 na o 10 na po ang source ninyo. Tama po ba yun? 10 tao po ang source ninyo na nagsasabi nito? Opo, hindi ko po nabilang exactly pero basta marami pong mga nagsasabi ng iba-ibang mga pangalan sa DPWH na may mga connection at nakipag-meeting sa mga contractors. At muli ayoko pong masabi na ito yung naging layunin ko sa pag-press ko na ito. Pero dahil sinabi po ni Secretary Vince na he would appreciate it if I name names, pwede po akong magbigay ng isang pangalan. Sige po sir, sino po ito? Pwede pong i-background check si DPWH Undersecretary Ari Perez. Siya po Ari Perez. Kitaan ko posible ding hahawak ng biddings ng mga proyekto sa central office at tingnan po kahit yung Secretary Vince na masabi natin na malinis na ang
bidding sa DPWH. Ano pong kaugnayan ni Ari Perez? Meron po siyang kaugnayan sa contractor, kamag-anak? Ano po mismo? I don't want to be too specific on my statement because what I was told is meron lang siyang history on procurement na baka hindi siya bagay na humawak ng bidding ng buong DPWH. At hindi lang si Yusek Ari ang binanggit sa akin, but siya yung binabanggit ko dahil siya ang pinakamaraming mga nagbanggit sa akin na parang hindi bagay na humawak ng bidding ng DPWH. Pero again, meron pa nga pong iba. Oo, kasi sir, I hope you understand din where we're coming from. Medyo mabigat din po kasi yung mga nailahad nyo po kahapon sa press con. Influence peddling, papunta po kasi doon. So, sa ngayon po, yung po bang mga nagbabanggit sa inyo, after po sabihin, pinavet nyo rin po ba yung impormasyon? Na-check nyo rin po mismo yung katotohanan nito? Actually, hindi lang sa dami ng mga nagbanggit sa akin ng mga pangalan, pero pati na rin yung credibility ng ibang mga nag-usap sa akin ay naniniwala din ako dahil sa konteksto ng DPWH na pag nandun ka, ang dami talagang mga contractor na lalapit sa'yo. At kung hindi mo nire-report na may mga nag-alok, hindi ako po maniniwala na wala pong nag-alok ng kickback sa mga nakaupong opisyalis ngayon ng DPWH dahil ang karanasan ko bilang bagong congressman ay kaagad pagkatapos ng eleksyon, ang daming talagang mga lumapit sa akin na nag-aalok na kung ibigay ko sa kanila ang mga kontrata sa aking distrito ay meron din para sa akin na hindi ko naman tinanggap kaya ko po nire-report. Pero ang masasabi ko tungkol sa DPWH Central Office ay may mga Senate testimonies na nagkakaroon daw ng mga bentahan ng mga budget. At yun po yung layunin ko sa press con kahapon. I-propose lang na iwasan na ang bentahan ng budget para wala nang discretion sana ang DPWH Central Office, maging based on formula na lang ang alokasyon ng budget. Ano pong impormasyon ang meron kayo ulit dito since nabanggit nyo na rin po yung pangalan, baka pwede natin mapag-usapan ito specific, ni Yusek Ari Perez. Ano po, nakipag-meet na po siya o meron siyang mga nahawakan na rin before? Paano po? Meron siyang baka hindi magandang history sa procurement. Pero ang masasabi ko din ay meron mga miyembro ng team ni Secretary Dizon na nakipag-meeting na sa mga contractors sa labas ng DPWH at meron din pong ebidensya na nagkaroon ng mga meetings sa labas ng DPWH. I think inamin din naman na ni Secretary Dizon sa ibang interviews niya na oo, nagme-meeting naman sila sa mga contractors pero wala daw kickback. Pero ang hinihiling ko ay ilabas nila ang listahan ng mga contractors na na-meet nila at pwede ang publiko mag-decide kung may reason to doubt na wala pong mga usapang pag-award ng mga proyekto sa mga contractor kaya nagkakaroon ng mga meeting na ganito. So, ito pong information about him na sinasabi niyo po na meron siyang hindi magandang procurement history, vetted po ito. Kumbaga, confirmed na po ito ng inyong mga staff? Pina-check niyo po ito, sir? Ako po ay may maraming mga sources tungkol sa history ni Yusek Ari Perez sa procurement. Pero hindi siya nag-iisa, meron pa pong iba. Plano niyo po bang isa publiko yung iba pang mga pangalan sa susunod? Actually, ma'am, and baka may mga taga-opisina ni Secretary Dizon na nakikinig, marami nga po, alam din nila ito. At kahit nung ako po ay nagbibigay ng press con, may isa na tumawag sa akin at ayoko lang naman na ang maging focus is yung mga personalidad na ito. Baka wala na taong magtatrabaho sa DPWH kung palagi nating pinapalitan sila, di ba? Ang tingin kong solusyon ay ireforma ang sistema, hindi lang ang pagpapalit ng mga tao. Kaya kung gagawin natin yung pagbaba ng presyo at pagbibigay ng impormasyon sa publiko, then kahit yung kasulukuyang team
under the leadership of Secretary Dizon, I believe will give the DPWH good hands because ang accountability naman po ay kay Secretary Dizon. Kung pinili niya mga taong ito, ay magtitiwala ako na kaya niyang i-guarantee na magiging mas maganda na ang DPWH pag ibaba ang presyo. Pero kung nananatiling mataas ang presyo, alam ko po na naka-factor in na sa budget na yan ang mga kickback. Kaya meron din akong presumption na may mga irregularities sa mga DPWH projects dahil mataas nga ang presyo. Sinasabi na nga sa mga Senate testimonies na almost 100% ng mga bids ay rigged at nagkakabentahan daw ng budget sa DPWH Central Office. Kaya ko po sinasabi na parang the burden of proof is on the high-level officials of DPWH to be transparent and to prove na if you're meeting contractors outside of DPWH, wala pong mga pinag-uusapan na hindi magandang bagay. Kasi ito pong binabanggit ninyo ay isa po sa mga isinama ni Secretary Vince Dizon sa kanya pong pag-upo dyan nga sa DPWH. Sir, yung pong kanina na hindi magandang history ng procurement, aside from that, may nabanggit po kasi kayo na nakikipag-meet sa mga contractors sa ngayon. So, ito po ba kasama yung pangalan na sinabi nyo po? May iba pa sa DPWH? At kasama din po ba mismo si Secretary Vince Dizon? Paano po? May iba pang mga nakikipag-meet sa mga contractors sa labas. Sa ngayon po yan? Opo. Pero ma'am, kung sasabihin natin lahat ng mga nakikipag-meet sa mga contractors sa labas ng DPWH ay masama, baka wala nang mabuti, di ba? Ang maganda lang ay i-disclose nila sino yung na-meet nila. Di ba? Para wala tayong tinatago. Opo, understood. Kasama po ba si Sec Vince o yung mga staff niya lang po sa mga nakipag-meet sa mga contractors sa labas? Wala akong narinig na kasama si Sec Vince. Opo. Ito pong mga sinasabi niyong 10 tao na source nyo ng impormasyon, ukol po dito sa mga binabanggit nyo na mabigat na akusasyon, parte rin po ba ng gobyerno itong mga ito? Meron po. Ang ibang mga congressman ay mas marami pang alam sa akin. Nagkataon lang na ako po ay nagdi-disclose nito. At kung tanungin po ninyo sila, I think parang wala pong mga magsasabi with great certainty na walang corruption ngayon sa central office ng DPWH. So merong mga congressman na source nyo rin po ng impormasyon, pero sa pakikipag-usap nyo po sa kanila, hindi sila magsasalita, kayo lang po ang magbibigay ng impormasyon sa publiko, parang ganun po? At hindi lang congressman, may mga private citizens din. May ibang may connection sa mga contractor na kinausap ng bagong team ni Secretary Dizon na parang gustong iparating sa akin daw na kinausap na daw sila ng mga taga-opisina ni Secretary Dizon. Kaya iba-iba po ang mga sources. Kaya ako po ito sinasabi kasi I'm sure yes, we understand po, Kong. We understand your sentiments kung bakit nyo po isinisiwalat ito. You want change sa DPWH. Very credible naman na pag ang daming mga source, when there's smoke, there's fire. But I'm not coming to a conclusion. I'm asking for transparency and for Secretary Dizon and his team to disclose their meetings and their connections with contractors. You have disclosed one name already ngayon po. May plano rin po ba kayo na ilabas na rin yung iba pang mga pangalan sa susunod na mga araw? Kung sasabihin ni Secretary Dizon na ilabas ko na lahat. Pero I don't think it's gonna help to change everyone in DPWH again. Kaka-courtesy resignation nga po ng lahat ng mga lumang mga opisyales, di ba? Ang solusyon talaga, policy and structural reform. Oo, pero sir, bakit si Sec Vince ang dapat mag-decide? Hindi po ba sa inyo po iyon kung ibibigyan nyo po ng pangalan yung ilan pang mga sinasabi ninyo na nakikipag-meet po sa mga contractors outside sa opisina ng DPWH? Well, unang-una po, because he is the DPWH secretary, we have to have a constructive relationship with him to push for the reforms that we are proposing. And kung ako po ay gumagawa ng something na personally affecting members of his team, baka maapektuhan ang mga itinatulak nating mga reforma. Pero ang dahilan na ngayon
may Oo. binanggit Yes. akong Sir, gets po dahil namin yan. Pero kasi it doesn't make sense eh. Medyo nagko-contradict po yung sinasabi nyo. Sabi nyo gusto nyo munang may mabago sana sa pamumuno ni Sec Vince. Pero kahapon may press con po kayo agad. Bakit hindi nyo po muna yan sinabi kay Sec Vince bago po kayo nagpa-press con kahapon? Nagsulat po ako ng open letter kay Sec Vince last Monday. Actually, that's why I think we initially set this interview to discuss the points of my open letter which were not all responded to. Secretary Vince responded to some points after the media inquired to him, and my focus also in yesterday's press con was to expound on the points in my letter to Secretary Vince, and at least ngayon nagkakaroon ng more discussion on lower price and more transparency on the budget because of the attention on the naming of officials in his team na may ganitong mga posibleng issue. Pero I don't think that it will help for me to name more now unless Secretary Vince says so, because I'm just hoping, as I said in my press con yesterday, that Secretary Vince will be a hero and push through with the reforms that we think are needed in DPWH. Oo. Sir, ang laman po nung sulat, ito rin, yung naibulgar nyo kahapon sa press con, na sinasabi nyong hindi sinagot, kaya po nagdesisyon na kayo for the press con. Opo, ang unang point ko ay ibaba ang presyo para wala ng budget pang kickback. At sinabi niya, ibababa niya, kinocompute pa nila ganong kalaki ang pwedeng ibaba. At ang wish ko lang ay ibaba ang presyo para sa 2026 budget. Huwag natin hintayan pa ang 2027 budget at ibaba ng close to 25%. Ang pangalawa po ay meron po akong mga files dito na ibinigay sa akin ni Secretary Dizon or ng kanyang team. At ito po ay yung impormasyon na hinihingi ng ibang mga miyembro ng Kongreso at parang pinipili nila kanino nila ibigay, at hinihingi ko po sana na ilabas na nila sa publiko yung impormasyon tungkol sa budget ng bawat congressional district para makita din ng publiko na wala tayong tinatago sa DPWH budget. Okay, sige. So, masisingit lang po ako, Congressman. Opo, sorry po no kasi itong inyong binanggit na team ni Secretary Dizon, bagamat we sincerely appreciate nga na nagsabi ho kayo ng isang pangalan dito na amin din po siguro tatawagan para makuha ang kanyang panig. But don't worry, Congressman, pupuntahan natin yung advocacy po ninyo doon sa mga budget per district at ang inyong sinasabi nga na babaan yung presyo para masiguro na walang kickback. Mamaya pupuntahan po natin yun. Kasi po ngayon, siguro as you know, because of your press con and this interview, nagkaroon po ng shadow of doubt, no? Dito po sa team ni Secretary Vince, no? Kasi tiwala ang pinag-uusapan natin dito, na wala na po yung tiwala, kaya nag-overhaul po mismo sa hierarchy ng DPWH. Ngayon, kung may sinasabi kayo na yung isa, sinasabing nakikipag-usap na sa mga kontratista, parang ang dating po may pinag-uusapan sila na dilihensya o kickbackan na siyang pinanggagalingan ng lahat ng problema ng bayan ngayon. So, pwede ba natin lang klaruhin yon muna? Yun ho bang pakikipag-usap sa mga kontratista outside of DPWH? Ano pinag-uusapan nila? Sabi ng source ho ninyo. Unang-una po, magandang umaga po, Sir Ted. It's an honor to speak with you, and kayo po ay dating member ng House of Representatives din. At kayo po ay nagfa-file ng SALN. Ang rule sa Congress ay maging transparent tayo. Tulad po sa pagfa-file ng SALN, kung meron man iba pang mga idedeklara ang mga congressman, that gives confidence na wala tayong itinatago. Kaya ang pwede kong ibigay na direktang sagot din sa inyong tanong ay, I would say, siguro halos lahat sa kanila ay nilapitan na ng mga kontraktor. Kasi ako, bago akong congressman, I'm sure lahat ng iba pang mga bagong congressman nilalapitan ng maraming mga kontraktor. At ang statement din ni Secretary Vince ay nagkakaroon nga ng mga meetings kahit sa labas ng DPWH. Kaya parang hindi naman to controversial for me to say na nagkakaroon ng mga usapan. And I'm not saying that there's any
discussion of kickbacks in those Okay. meetings. Opo. But at the very least, I'm asking that there be transparency. Okay. Sige po. So, I'm saying then na after the first thing that I mentioned, if you're asking for more on the subject, I would say siguro halos lahat ay nilapitan na ng mga contractors. Kaya hinihiling ko na lahat ay mag-disclose ng mga connection sa mga contractors. Okay, halos lahat. Sir, sorry po kasi ang ating mga kababayan ngayon because of this revelation, alam niyo ho yun, lalo silang nagiging interesado at quote-unquote uhaw sa impormasyon. Yung pong Ari Perez ay USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Meron din pong Arthur Bisnar, USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr., USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III, USEC for Office of the Secretary. Samuel Turgano, USEC for Legal Services. At itong si USEC Nick Conti, Undersecretary for Planning, na pumalit po dito kay USEC Cabral. Ito ho ang pinag-uusapan nating team. Ito po sila ito, yung aking mga binanggit na mga USEC ngayon na kasusumpa pa lang sa tungkulin. Yes po. Ako po ay may impormasyon tungkol sa iba pa sa mga opisyales sa DPWH. Pero I think it's safe to say, Sir Ted, na pag nasa DPWH ka, halos lahat po ng mga bagong appointees ay nilalapitan ng mga contractor. Kaya ayoko lang naman pong sabihin na yung mga babanggitin ko lang ang dapat mag-disclose. I don't see why it's controversial to ask that they disclose their connections with contractors, all of them. Yung magsasabi na wala silang connection, mabuti na malalaman natin na wala pa silang connection. Pero several of the names that you mentioned. Pero yung iba naman, I think wala. I mean, lalo na po yung mga hindi naman galing sa industriya ng construction. Okay. Opo. When you say po connection, Congressman, connection as in meron silang relasyon ng contractor, either relasyon bilang relative o relasyon sa negosyo. Ano po? Can you just clarify please? May nagsabi sa akin na meron miyembro ng team ni Secretary Dizon na mismo ay contractor. Pero sinabi ko po sa aking press con na hindi naman ako naniniwala dito. Ito po ay aking nire-relay lang para pwede nilang isa publiko ang kanilang mga connection sa mga contractor. Pero Sir Ted, baka alam niyo din po ang mga district engineering and regional offices ng DPWH ay may marami din mga opisyales na mga contractor. Kasi pag ikaw ang nag-a-award ng mga kontrata, yung logical ay gumawa ka na rin ng kumpanya at sa sarili mo i-award, di ba? Kaya nangyari nga itong skandalong ito, kaya nga po nangyari at yan nga po lumalabas na sa investigasyon. So Congressman, yung mga contractors na binabanggit nyo, meron ba ho kayong pwede mabanggit? Sino-sino mga contractor ito? Ito pa rin ba yung nandun sa 15 listahan? Yung 15 na listahan ng presidente? Ito pa rin ba yung contractor dyan sa inyong distrito? Sino-sino po ito? Hindi po mga contractor ang mga source ko. Ang ilan ay nasa kongreso, ang ilan naman po ay nasa media, ang ilan ay may mga pribadong individual. At hindi po yung contractor po na kumakausap po sa mga sinasabi niyong team ni Secretary Dizon. Meron isang tao na nagsabi sa akin na ang source niya ay contractor na mismong kumausap sa miyembro ng team ni Sec Dizon sa labas ng opisina. At baka may hinihingi na yung team kaya gusto nilang lumabas din ng balitang ito para wag nilang ipitin siguro yung mga contractors kapalit ng isang konsiderasyon. Pero I don't really want to go into the details that I have not heard firsthand. And I said naman po in my press con yesterday na hindi naman firsthand ang impormasyon ko, pero credible po ang mga ibang mga sources ko, at dahil marami po ang mga narinig ko, ang sinasabi po ay where there's smoke, there's fire. So I'm just asking for
transparency Opo, to sige. erase any doubts. Opo, sige. Bago ho natin tuluyan ng bitawan tong isyong ito, again, to answer my question, kinakausap ng mga contractors yung team ni Secretary Dizon. Yung contractors na yon, again, meron na ho ba kayong alam na kung anong construction company yon? Para lang ho natin maiklaro po. Itong, Hindi sino ko ba alam, ito? pero Opo. ang guess ko ay hindi naman yung mga top contractors na Okay. pinag-iinitan ngayon. Opo, opo. Sige po. Sige. So, Congressman, yung pong inyong sinasabi na bawasan yung halaga ng mga proyekto. At ngayon po naman, in fairness, maaari mo na ma-access yung GAB, no? Yung inyo pong pinasa ng majority po ditong bago kayo mag-undas break. At kita po namin talaga ho dito yung presyuhan pa rin sa mga proyekto. Gawin kong halimbawa yung inyong district, Congressman, ha? Opo, ito po. Region 4A, Batangas 1st District Engineering Office. Dito po may nakalista na construction of multipurpose building sa Balayan, Batangas. Meron po sa Calatagan, Batangas. Meron po sa Calaca, Batangas. Meron din pong sa Lemery, sa Lian. Pare-parehong 20 million ang halaga nito. No? Ito po sinasabi na pare-pareho yung halaga, iba-iba yung lokasyon. So ano hong inyong gustong mangyari po sa ganito? Ito ho ba ay ito ho bang budget na ito nilikha ng DPWH before ho kayo dumating dyan? Sino po ang nag-propose nitong mga proyektong ito? Actually, ang nilikha ng DPWH ay karamihan mga road projects. May kasama din mga flood control. At ang pinanukala ko po ay palitan natin maging mga multipurpose buildings. Kasama dyan ang eskwelahan at mga health center. Okay. Dahil ang nalaman ko ay malaki ang kakulangan ng mga classrooms at health centers sa ating bansa dahil hindi daw kayang dayaan masyado ng mga contractor ang mga vertical projects kaya maliit lang daw ang kickback. Kaya dun sila sa mga horizontal. Okay. Kaya ang policy ko ay puro buildings ang i-amend ko ngayong 2026 budget at yung classroom sizes po ay standard pati na rin po ang mga health centers. At just to disclose, as I said in my press con with the House yesterday, I've been requesting for additional classrooms for my district. Okay. And the reason why gusto kong ibaba ang presyo, magkaroon ng savings ang DPWH, ay para mag-grant ng DPWH ang karagdagang mga classrooms kung magkaroon ng additional savings sa budget. Okay, opo. Kasi nga po, ang Congressman, hindi masama yung mag-propose ka ng budget, no? ng project sa iyong lokalidad, sa iyong constituency. Kasi nga, yan ang trabaho mo din. Ikaw nga ang kinatawan para nga malaman mo yung needs ng iyong constituency. So, kung kailangan dito ng multipurpose, pwedeng health center yan, pwede yung para sa eskwelahan ng mga bata, it's okay, no? Ang inyo pong sinasabi sa inyong advocacy, yung halaga ng proyekto. So ito ho bang sa halimbawa po sa district ninyo na 20 million sa ilang pong multipurpose building, mga 5 po yata ito o 6, itong 20 million na ito, nanggaling po ito sa DPWH mismo? Wala pa itong program of work, Congressman? Yung DPWH ay gumagawa ng program of work after the budget is approved, if not mistaken. At kung classroom building yan, ang unang narinig kong budget per classroom is 4 million. Tapos, nakita ko, posible pala, ay halos kalahati. Pero para may buffer ang DPWH, sabihin mo 2.5 million. Kaya kung ang isang 20 million peso budget ay sa 4 million per classroom, 5 classrooms ang makukuha mo. Pero kung 2.5 million per classroom, 8 classrooms ang makukuha mo. Kaya nga din, isinusulong ko ibaba ang presyo kasi nakafocus tayo ngayon sa ghost project. Pero kung overpriced ang project, parang na rin yung 3 out of 8 of those classrooms ay na-ghost, di ba? Kaya gusto ko sana ma-maximize pa after the approval of the budget. Ki-questionin ko pa ang DPWH. Bakit sinasabi nyo na ito ang presyo? Kung maaari natin ibaba, mas marami sana mga classrooms ang makukuha natin sa halaga na yan. Okay. Sige po, so ang inyong advocacy, hindi lang po sa distrito ho ninyo, kundi sa buong Pilipinas. Ano ang say ng kapwa nyo, Congressman, dyan? Kami po ay nakatanggap ng budget amendment nung Friday lang. Tapos nagbotohan na kami Friday and Monday. Kaya hindi namin na-discuss masyado yung bill. Pero 287 po ang bumoto pabor at 12 po ang bumoto against.
the General Appropriations Bill. At ang sinabi ko po sa aking explanation of vote is, alam ko naman na marami sa amin doon sa Kongreso ay sang-ayon sa mga sinasabi ko, pero parang dahil kung individual ka, iniisip mo hindi mo kayang baguhin ang sistema, pero dahil dumadami ang mga tumututol sa mga practice na ito, umaasa po ako na magkakaroon ng mas marami pang mga reforma, at yung mga bumoboto pabor sa mga budget na ito ay sila din quietly magre-rekomenda na baguhin natin ang 2026 budget. Okay, paano po mababago yan ngayong Congressman considering na tapos na yung GAB, no? It's now in the Senate, and the Senate will deliberate on that, and hopefully po, sabi nga ng mga naghahabol dito, that you can pass the budget, the entire budget, dito po bago kayo mag-Christmas break. So how can you amend all of these per district provisions po ng budget ng DPWH kung kayo mismo, hindi kayo kasi kung sa BICAM ito, ang laking trabaho noon. I don't think this will happen. Paano mangyayari yan considering na pinag-uusapan natin ay 2026 budget na? The Senate DPWH budget hearing is next Monday, and I believe that other senators have expressed their own positions on lowering the prices of DPWH. Hindi po galing sa akin yung proposal na ito. Sila din po ay nag-propose na rin nito. Kaya kung ibaba ang presyo sa Senate version, sana aprubahan ng House sa BICAM ang pagbaba ng presyo. Okay, sige. So, well, actually, the Senate deliberation is open naman to members of Congress, even from the lower house. Will you attend that? Wala po akong plano. Mas magaling naman yung mga senators dun sa akin. At, I mean, as an observer perhaps, no? As an observer perhaps, no? Pero nakita ko sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ang ibang mga senador ay nag-propose na rin na kung sabi DE Henry Alcantara at Bryce Hernandez na 35 to 50% lang pala ng contract price ay napupunta sa proyekto. Bakit hindi natin ibaba ang presyo? Diba? Yes, sir. Kaya, yes, sir. Ang galing na rin po sa kanila yung idea na yun. Sige nga po. Okay, sige. So sir, ngayon, hindi kayo magiging miyembro ng BICAM. Ano ba ang sabi ng majority diyan sa... Kasi pinipili po yan sa majority, depende po sa partido, di ba? Sa bawat partido. And sa minority, hand-pick na minority leader. Kayo ba pwede maging miyembro ng BICAM dito po sa inyo pong advokasya para at least naandun kayo mismo? I don't expect to be in the BICAM, but I believe that the House is very responsive to public opinion now. Kaya nga namin yung 255 billion sa DPWH budget na flood control projects. At ang tingin ko, kung makikita ng House na talagang kailangan na aprubahan ang pagbaba ng presyo sa DPWH, ay sasang-ayon ang House sa panukalang ito. Well, good luck. Ano po, kung sakasakali, good luck po sa inyo pong sinasabi na yan. Nasasang-ayon po ang majority ng mga miyembro ng Kamara kung babawasan po per project ang kanila po. Yung malaking factor dyan po, sir, ang media. At kayo po ang nag-raise ng mga issues sa publiko. Kaya salamat po at nagiging agenda item na ngayon yung reforma sa DPWH. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, ito pong kaso ninyo, laban po dito sa dating district engineer. Opo, ito pong si dating engineer po na si Abelardo Calalo. Opo, ano na pong update ho dito matapos siya magpiyansa ng 150,000 doon sa issue po ng bribery na isinampanyon laban sa kanya? Mabuti po na tinanong mo yan. At ngayong araw actually may schedule of filing of affidavits, I think, sa DOJ. At kaso ay inihain ko more than a month ago already. At sumagot sila, tapos sumagot ako. Tapos isinama ko na rin po ang contractor na nagbigay daw ng pera kay DE Calalo para ibigay sa akin. At nasa DOJ ang prosesong ito. Okay, and Congressman, meron ba ho kayong sa inyo pong pag-iikot sa inyong distrito so far ho, after winning the elections, kumusta po yung mga proyekto na supervised by Calalo? So far po, ano ang inyong findings? Actually, magandang tanong yan dahil kahapon lang nasa distrito po ako at sinabi sa akin ng mga taga Tuy, Batangas na yung isang asphalt road na noon manipis lang ang aspalto, ngayon pinakapalan na. At
Ang iba namang mga nasirang flood control projects ay inaayos na construction. At pag binabantayan ang construction, takot na ang mga contractor na mandaya. Okay. That's good to know. Do you confirm this po lamang bago kami magpaalam sa inyo? Sa report ng Makabayan Block, ang bawat kongresista daw po, 318 of you, ay merong 230 million pesos na allocation per district sa bawat kongresista. Ito ho ba'y Mas malaki kumpirmado? pa po. Dahil ang DPWH budget ay 624B. Baka yung alokasyon sa mga distrito dyan ay nasa 500 plus B. At ang legislative district sa ating bansa ay 253. Kaya on average, more than 2 billion ang budget per legislative district. Ang baka binanggit ni Congressman Tino ng Makabayan Block ay yung amendments. Yung amendments po, at least 150M per congressman. At ang amendments ko nga ay para sa mga multipurpose buildings. Pero yung mga iba, billion daw ang amendment. At ang isa din sa mga request ni Congressman Toby Chanco ay isa publiko ng House. Ano yung amendment ng bawat kongresista? At kung may iba dyan na mag-amend ng malaki na mga road projects, I think that's something na pwedeng questionin bakit ganyan ang budget na ibinigay sa kanila. Pero ang focus ko naman ay sa DPWH kasi yung congressional amendments, mas maliit na porsyento lang ng budget kaysa sa yung NEP. Pero yung dahilan na nag-press ko na ko kahapon ay para din isiwalat ang alam ko tungkol sa insertions sa NEP. At doon po sa NEP daw palang may proponents na at nagkakaroon ng bentahan ng budget. Kaya ko po binabanggit na kailangan natin na i-examine yung mga opisyalis sa DPWH na nag-allocate ng budget dahil sa mga Senate hearings may mga testimonya na nagkakaroon ng bentahan ng budget. Sa inyo bang palagi, Congressman, pumutok na nga itong iskandalong ito na sa NEP pa lang ay meron ng advance, di ba? Sa testimony po nila Alcantara at nila Bernardo, sa NEP pa lang may advance na. You think hanggang ngayon sa NEP na ito, nangyari pa din ito? Meron na anong inyong informasyon? Meron na kaagad nag-advance? Kasi yung NEP ay unang inilabas noong July. At yun ay sa panahon ni Secretary Bonoan. Yes, sir. Nag-price si Secretary Dizon in September, pero maraming mga sa budget ni Secretary Bonoan ay nandyan pa. At kung hindi natin papalitan yung mga inirevise ni Secretary Bonoan, then we'll be accepting na may mga projects na ipinasok ng mga contractors na ayon sa mga testimonya ay kapalit ng konsiderasyon. At yan actually ang main point ko sa press con ko kahapon. Sa aking sariling distrito, meron akong ebidensya na may mga ipinasok ng mga contractor through DPWH sa aking budget. At gusto ko nga palitan ang mga contractor proposed projects na ito. Okay. So, nagawa nyo na ho ba yun sa inyong deliberasyon? O hindi pa? Yan ang proposal ko nga na i-revise yung 2026 budget pa. Pero ang sagot ni Secretary Dizon sa press con niya last Friday ay yung 2027 yung i-revise natin. Pero may panahon pa naman para i-revise yung 2026. At dapat wala tayong pinaproteksyonan na mga proponent sa 2026 budget. Okay, sige po. So abangan natin ang magiging resulta dito po sa Senate deliberation ng Public Works budget, and then eventually nga po yung inyong pagbabantay sa kahinatnan nito pag sumapit na po ng Bicameral Conference Committee. Okay, Cha, we say thank you kay Congressman Leandro na pumayag siya sa panayam na sa wikang Pilipino. Oo, salamat Kong, kahit alam namin di kayo sanay dyan. Last na lang Kong, anong reaction nyo dun sa mga kritiko ninyo? Yung mga nagsasabi na kayo daw po yung nagpapabibo lang, pero wala naman daw po kayong inilalabas na ebidensya. Gusto nyo lamang daw po mapag-usapan. Actually, kaya ko po inuulit na ang intention ko sa aking press con kahapon ay yung proposals ko na ibaba ang presyo at ilabas ni Sec Dizon yung impormasyon tungkol sa budget na sinabi niyang ilalabas niya
dahil hindi naman yung issue ng mga personalidad ang focus ko. At I would say, dapat si Secretary Dizon yung sumagot sa mga question. Bakit hindi pa inilalabas ang mga impormasyon na yan? So kung hindi kayo maglalabas ng mga solid proof or evidence dito po sa mga nasabi nyo? No, like with the budget, hawak ko nga po yung... With the accusations po nitong mga bagong undersecretaries natin sa DPWH. Ako po kasi ay focus sa policy reform, hindi sa pag-iimbestiga ng mga tao. Kasi una, may ombudsman. Hindi naman trabaho ng Kongreso na puro investigasyon na lang. Ang gusto ng taong bayan, makita resulta. At yung resulta nga na pinapropose ko na i-focus ng Kongreso ay yung pagbaba ng presyo para maipakita natin sa taong bayan pagkatapos ng lahat ng mga hearings na investigations na to, nakatipid tayo ng 150 billion pesos sa 2026 DPWH budget. Opo. Sige po. So, Congressman Leandro, paumanhin po, may tanong lang po dito ang isang nakikinig, nanonood sa atin, isa pong abogado, no? Ang sabi niya rito, naghayag kayo niyan at nalagay sa doubt yung mga undersecretaries ni Vince Dizon at yung kanyang mga sinasabi niyo ho na team. So ngayon, para daw ho lumalabas na, okay, kayo sa team ay kahina-hinala, kaduda-duda, kasi meron kayong sinasabi niyo pagkausap sa mga kontratista, etc. Para bagang sinasabi daw na, okay, kayo'y kahina-hinala, patunayan nyo na hindi kayo kahina-hinala. Para daw ho yung burden of proof ngayon napunta doon sa mga tao na inyo pong sinasabing quote-unquote inaakusahan. Ano po yung reaction doon? Dalawang reaction. Una, inaamin naman nila na nakipag-meeting sila sa labas ng DPWH sa mga kontratista. Kaya inaamin nila yan, I think it's worth knowing sino ang mga kontratista na na-meet nila. At pangalawa, ang main proposal ko ay ibaba ang presyo. Dahil sa tingin ko, kung overpriced ang mga projects na binibid ng DPWH, may presumption na may irregularity. Lalong-lalo po dahil sinabi na ni former Yusek Bernardo na almost 100% of bids are rigged. Kaya dahil sa ebidensya na may systemic corruption sa DPWH, I think it's fair na ang burden of proof ay nasa mga opisyales na kung may meeting sila sa labas ng DPWH na wala pong pinag-uusapan na hindi magandang bagay. Okay. Sige po. So muli, Congressman Leandro, salamat sa inyo pong panahon at kami po'y aantabay sa inyo pong mga gagawin nga po na mga pagpapanukala sa reformang ito. Salamat po at mabuhay po inyong distrito. Salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Thank you.